So what's up mga kumag, I'm back ang inyong online judge. Walang iba kundi Judge Jinan. Okay guys, gaya nga ng pinangako ko sa inyo, April, May, June magiging busy tayo sa mga request videos nyo at sa mga battles or sabay nating mga tournaments na isisingit natin sa 3 buwan na yon, April, May, and June. So yun, nakailang review na tayo sa mga request nyo nung mga nakaraan pa. Although alam ko may mga 2023 request pa doon at na-review natin siya netong umpisa ng April. Kaso sabi ko sa inyo, isisingit natin dito yung first round ng Pedestal 3 at tapos na po, uploaded na po lahat ng battle sa first round ng Pedestal 3. Shoutout sa Moto, shoutout kay Mzite. So yun, sa mga hindi pa nakapanood ng review ko sa Killan vs Calix, uploaded na po yun sa channel natin. At sa mga nagtataka naman bakit paiba-iba or random yung review natin sa Pedestal 3, kasi guys, yung Tagpasan 4, which is dun ginanap yung other 4 battles ng Pedestal, nandun po kasi ako live. So ayoko muna siyang panoorin so far kasi medyo bago pa sa akin yung mga medyo fresh pa sa akin kasi nung ano lang yun nung March lang ata yun, 'di ba? So gusto kong munang tumagal muna yung doon, yung mga battle bago ko mapanood. So etong Fuego 2 na event, hindi ko kasi napanood yung mga battles or wala ako nung event na to, kaya ito muna yung inuna ko, yung first 4 na battles na nandito. Kaya sa mga nagtatanong bakit hindi ko sinunod yung bracket, kasi alam nyo naman na bracket A then bracket B yung ginagawa natin. Pero sa ngayon random, okay lang yan kasi at least ma-review naman natin yun lahat. Okay, so yun lang gusto ko lang i-share kasi may mga nagtatanong minsan bakit ganito yung inuna mo, bakit ito yung nawala, bakit ito yung nauna, bakit hindi ito. So yun, ito lang yung kasagutan doon. Pero yun, umpisa na tayo. Going back, Killan Calix, uploaded na yun sa channel natin, panoorin nyo yun. Sobrang dikit ng battle na yun, pero I'll go for Killan talaga sa battle na yun. In-explain ko na yun, sana nagustuhan nyo. Check nyo sa YTC natin, okay? Ngayon, Casper versus Nathan. Ang hirap mag-predict sa... Gusto ko sana magbigay ng insights, pero Casper, puta, kilala ko na to bumatel. Alam ko na to. Alam, best ko na to na nakausap in person, na meet. Wala na akong questions kay... Alam ko na kung ano yung pen game ni Casper. Alam ko na yan. Kaso kay Nathan, to be honest, parang ilang beses ko pa lang ata siya, parang twice ko pa lang ata mapapanood si Nathan kasi yung una ko napanood sa kanya, kung di ako nagkakamali, ang una kong panood kay Nathan is yung laban niya kay Hespero, yun ata, sa Hantungan, 'di ba? Sa pagkakaalam ko kasi di ko na matandaan, pero yun yung feeling ko, yun yung una, tapos ito yung pangalawa. So hindi pa ako masyadong di ko pa magamay yung pen game ni Nathan sa battle. So tignan natin. No, hindi na ako magbibigay ng insights, panoorin na lang natin to. Pero shoutout kay Nathan, congrats kasi alam ko naka-battle siya sa flip top 'di ba? Congrats. So ayun, umpisa natin to, Casper versus Nathan. Let's go. Nathan Pedestal Tournament, pakinggan natin. Okay? Yeah! Siya nga pala si Casper, 3-time champ kung di nyo pa nadidinig. Nakilala dahil sa 3-pit na leeg! Sa'yo lahat yan. Pangina mo sukatin natin, bay. Kamalikot sukatin natin. Anak ko ng puta, malala din. Siguro mga di ko sukat akalain. Ano, leeg mo na naman? Basang-basa mo ba? Chok! De! Don't judge the book by its cover. At naset ko yung silence finally. Kang mapuruan tong leeg parang John Wick sa library. Next line.
Pansin nyo ba, bay? Yung punchline niya kay Wanlay, isang kasinungalingan, di ba? Punchline mo sa unknown, hindi Hindi kilala. Ha? Third, ito na ba yung papalit sa trono mo? Panipagtatranslatean to sa battle? Papalit sa titulo, puro lang naman subtitle, ganun ba yon? Ano magagawa? Yan lang kaya niyang gawain. Kahit yung mga linya, sige, consider na lang natin. Tuloy mo lang yung pagtatranslate mo, per, ha? Naiintindihan ka namin. Kasi Okay. ano bang kaya mong gawin bukod dyan, ha? Pagpaparo din ng lines. Para sa akin ay basura. Mga lyrics ng iba ay nire-remix na lang po niya. Lines ni K-Ram, Terdi at Birhel. Kanya pang nakuha. Ginamit pa talaga KTV. Kanta nga ang puta. Yun ang awit, gumagamit. Yan ay mga OA at bano. Tapos angle nyo sa akin yung video kay hay nako. Ulol mga bakara, okay lang kayo? Papaparo din ng linya ay kanyang nakahiligan. Presensya ng iba ay sinakatawan kaibigan. Hanggang yung obsession naging reverse possession, multo na yung sinasaniban. Kasi nag-iilonggo accent ka na din. Kaso, trying hard ka, Casper. Tuwing nag-iilonggo ka, yung accent mo Thailander. Pinatunayan mo lang na dinig nyo yung ingay sa amin. Kasi kung hindi kami matunog, ba't ginagaya nyo yung tono namin? Nung sumikat si K-Ram, yung delivery and apply. Nung sumikat si Zaki, bigla ka rin nag-slant rhyme. Nung lumabas si Akata, puro personal shit. Nung nagubad si Shaboy, naglabas ka ng brief. Kung kani-kaninong stilo pilit mong ina-adapt. Ang dami mong pinagmanahan, kahayupan sinagad. Malasimba, kambing, ahas, at iba pa men ang basta yun ang pamagat. Sa kay Mira hinambing, pagkatamod ka ng lahat. Tinolerate nyo kasi, nakasalalay ang performance sa kung sino ang putok. Yung iba naman dyan, nahawa agad porkit mabenta pa utot. Isa ka sa responsable at ang estilo mong bulok. Kung ba't kinukutsa tong motos na may iisang tunog. Ako, di rin naman original. Pero pinilit kong hanapin. Estilong para sa akin. Kadalasan, kada round ko yung mga crowd, patay pa nga din. Ikaw mabenta ka sa live, gamit ang estilong alanganin. Proud na proud, nagre-revive para lang round niya ay buhayin. Sige ako natalunan, choker, o malala na nga rin. Aking pagiging hulyanin, ngunit wala akong sinanto. Kahit na sino ang ihain, ba't ako matatakot sa multo? Nakalimutan nyo na nga rin ako'y meron ng Alzheimer. Patagal lang patagal, wala na akong kikilalanin. Tangina mo. Uy! Okay. Okay. Round 1 ni Nathan, yung unang ginawa niya, dinisect niya yung style ni Casper, yung banat mo kay Wanlay, kasinungalingan, sa unknown, di kilala, tapos yung mga ano yung ibabanat sa akin, mga parody lines, di ba? Yun. So, dinisect ni Nathan yung style ni Casper. So, medyo natawa daw, medyo nakuha niya ako dun sa ano. 30, ito na ba yung papalit sa trono mo? Tapos, ano, subtitle? Yan, subtitle ba yun? So, nagustuhan ko yun. Tapos, nasundan pa yun ng translate, na iintindihan ka namin. Okay yun. So, maganda naman yung naging umpisa ni Nathan, yung first up niya. Kaso, parang dun sa pag-dissect ni Nathan kasi dun sa style ni Casper, parang hindi siya ganoon ka-effective, 'di ba? Maganda yung ginawa niya, maganda yung pag-expose niya, pagbanggit niya ng mga ganon. Maganda 'yon. Pero medyo nakulangan lang ako sa pinaka haymaker, 'di ba? Medyo yung mga setup kasi is hindi ganoon nagpe-pay off. Kung nakita nyo or kung papakinggan nyo na mabuti, may mga solid, may mga punto si Nathan, pasok yon, pero medyo kulang yon para sa akin sa DN tsaka sa puwerse, 'di ba? Sa isang katulad ni Casper na alam ko na, sabi ko nga sa inyo, alam ko na yung pen game, alam ko na lumaro. Kulang yon, hindi yun enough para, alam mo yun, lalo na pedestal to. Diba? Lalo na pedestal, kailangan mo ng mas grabe, mas pulido ng mga haymaker or mga punches, mga direct na punto para mauga ang isang Casper. Yun lang naman. Pero yun, kulang. Okay yung pag-dissect, pag-expose ni Nathan sa style.
ni Casper pero not enough. Yun. Tapos sabi ko nga sa inyo, may mga times na ineffective, 'di ba? May setup tapos yung hindi masyadong nagpe-pay off yung yung pinaka punchline. Yun. Tangina mo ka. Uy! Nagdala pa ng panokat? Abno, malalaos ka, chong! Kesa magdala ng panokat na inisip mo, paano ka tatagos ngayon? Tangina na ito. Sinukat mo leg ko? Sinukat leg ko ng gagong to. Kung sinukat mo leg ko, susukatin ko kabaong mo. Tangina mo. Tapos lalagay ko sa papadala ko sa JNT. Tapos, angas ng trip ko, Brad! Papadala ko sa pamilya mo sa Sipalay. Si Nathan, gift of God. Tanga. Mabenta ako sa live. Sige. Gago. Oy, game na! Pa-share ng live mga idol! Marami tayong mga bago ngayon! Okay. So, napadaan na yung reference or ginawa ni Casper dito. Sa kapag nagla-live si Nathan sa Zyper. Din ata yun. Basta medyo kapag nag-scroll kasi ako na papadaan or nakikita ko sa newsfeed ko yung live ni Nathan sa Zyper ata yun. Zyper. Oy, game na! Pa-share ng live mga idol! Marami tayong mga bago ngayon! 9 piso to start! Bida pagad! Tangin na, ito. Magandang deal ha. Ito, magandang deal. Para ganahan agad mga tao. Ito, sobrang steal. Still di na nanalo. Tingnan nyo naman yung luwag. Damn, ang goods. Comment lang, mine, Nathan Luz. Tangin na, panalo na kayo dito mga bossing. O sa sobrang bano. Kahit mga nanonood lang sa live na nanalo sa'yo. Gaganto pa yan. 1.5 lang ba yan, boss? 1.5 lang ba yan, boss? Paawa ka, min! Kaka 1.5 mo, standing mo, 1.5 na rin! Lagi ka nalang talo! Kahit ibuhos lahat at ipuwersa! Kinalimutan na yung manalo, parang tumiwalag sa iglesia! Tanginang standing Okay. Di na makatayo. Manalo, tumiwalag sa iglesia, kinalimutan. So, di ako iglesia pero kilala ko si Felix Manalo. Yun, sa Felix Manalo sa sa iglesia. Pero hindi ko lang sure kung si Felix Manalo sa iglesia. Okay, so respect na sa mga kapatid. Parang tumiwalag sa iglesia! Tanginang standing yan, di na makatayo. Ugod-ugod na halos, bro. Simula nung winord play mo yun natin lustre. Sa lustrek, sunod-sunod na talo mo. Pero kasalanan to ng JD, no? Di sa pagiging OA ngayon. Pero kung di kayo nag-break, hindi nyo maiisip yung wordplay na yun. Speaking of break, di na kayo nag-uusap ni Aubrey. Niligawan niya si Aubrey kasi sikat. At pag naging sila, magiging sikat ka. Ano yun? Kukunin mo lang yung followers, tas sunod si Bat na? Aubrey, di ba tropa mo sila kas tama? Pues sana mabugbog ka tanga. Gusto mo sumikat? TikTok mo kanta nila Diyos, tas sumunod ka sa kanya. Bobo ang puta. Ang umpisa pa lang, gusto nang kuhain si Aubrey. Tas ngayon, bitter na. Papakinabangan lang yung AU. Gold digger ka! Pues Okay, di mo kayang mga AU tapos gold digger. So, yun, elements, no? Sa science, kung alam nyo na yun, AU, gold. Okay, gets? gimmick mo. Sa tingin pa lang par, pamatay. Lagi ang laman ng mga bar. Barangay! Putang inan to. Suki ka ng curfew. Kasi laging sinasaway ito. Pag pinapalista ka, ibang pangalan nilalagay mo. Bupal! Papahabol sa barangay. Yung Gago. trip, ayos pre. Tapos pag mapagod tumakbo, magpapanggap ng poste. Pero nahuli yan sa katangahan niya. Gusto nyo ba ng recap? Nung may dumaan na tanod, sabi, bibigyan ko ng 1K, sino makakahagilap? Eto namang si Gago, biglang sumigaw ng bidop! Bobo! Wait lang guys.
Game. Gago biglang sumigaw ng bidop! Bobo! Pero nahuli yan sa katangahan niya. Game. Gusto nyo ba ng recap? Nung may dumaan na tanod, sabi, bibigyan ko ng 1K, sino makakahagilap? Eto namang si Gago biglang sumigaw ng bidop! Bobo! Gago. Ikaw na nga hindi normal! Bobo ka na sa live, tanga ka pa sa personal! O balik tayo sa live. Meron na uling signal. Na-interrupt no? Wala pa rin nakakuha. Tong ina naman tunay ito! O kung wala pa rin magmamain, ako na bahala sa hukay mo! Kaya baon! Wala pa rin magmamine, ako na ba sa hukay mo. So, Mina, pag Mina yung ni Casper rin nilaro niya doon. No? Wala pa rin nakakuha. Tong ina naman tunay ito! O kung wala pa rin magmamain, ako na bahala sa hukay mo! Kaya baon! Ka na brother, kahit anong sabihin mo, di ubra yung taga-cyper sa mga ratings ko! O, di ba? Predicted? Okay, round 1 ni Casper. Ratings ko! Okay. Round 1 ni Casper. Humaba yung paggamit ni Casper about dun sa sa live na angulo ni Nathan. Akala ko dun lang sa unahan. Diba? Kaso nadala ni Casper hanggang dulo. Although naputol, 'di ba? Sabi nga niya na-interrupt, naputol dun sa gitna. Pero medyo na-stretch pa rin 'yon para sa akin yung ganong angulo. Tapos ano pa? Hindi rin ganun parang parang mataas kasi yung in-expect ko sa performance ni Casper dito sa battle na to. Although round 1 pa lang naman, pero parang nag-expect ako ng mga malalakas na punchline agad dito sa 2, 'di ba? Sa round 1 rather. Sa round 2 and 3 siguro mag-expect pa rin tayo kasi Casper yan, alam naman natin paano lumaro si Casper. Ang dami kong napapanood na clips dun sa laban niya sa ultimo kay Wanley Ace, yung Honda kick. Diba? Tain na sabog yung Facebook ko dun sa mga clips na nakikita ko sa kanya. Pero so far hindi ito yung ina-expect kong Casper na makita dito sa round 1 kasi alam kong may mas malakas pa. And yung mga haymaker or mga punchlines ni Casper is hindi masyado kulang din sa impact or sa power. Medyo hindi pa yun yung hinahanap ko talaga na Casper. Tignan natin sa 2 and 3. Pero round 1 parehas silang hindi ganun ka lakas yung naging performance, 'di ba? So I think pwede nating itabla sa round na to. Bigyan natin ng 7 points all yung round 1. Nathan, okay yung performance. Casper, okay yung performance. Pero may bitin sa haymaker, sa punchline, sa powers, 'di ba? Parehas lang kulang doon sa sa categories na hinahanap ko. Lalo na ngayon is pedestal 3. Kaya kailangan natin maging pulido, detalyado sa mga ganong references. So, yun. Kulang para sa lang hinanapan ko ng ng mga mabibigat na linya pero hindi naging enough para makuha ng both MCs yung round na to, 'di ba? Hindi ko pwedeng ibigay kay Casper kasi may hinahanap talaga ako para makuha niya isang round. Kay Nathan, di ko naman kayang ibigay kay Nathan yung round 1 kasi ganoon din, may hinahanap din ako. So, fair judging, tabla sa round 1. Sa 7. O, di ba? Predicted? Yung standing ko, binarabira. Kanigurado lalapain. Bago mo ako asarin talunan, siguraduhin mo mananalo ka muna sa akin. Buong round niya, live selling. O, magaling ako mag-indabos. Diba? So, yun nga sabi ko sa inyo masyado na stretch yung sa live about dun sa live na ginagawa ni Nathan sa round 1. Yun nga yung napansin ko din sa round 1 ni Casper. Muna sa akin.
Buong round niya live selling. Oh, magaling ako magtinda, boss. Alam mo yan, boss. Ganun ako katindi. Oh, mga guys, main leg 15. Ang ina mo ka. Ulol! Ako lang ba nakapansin na every battle si Casper sinisipon? Ugi ng puta! Real talk, nakakapikon. Bubugan ng mga katagang makapigil hininga sabay pasok ng inhaler sa ilong. Tangina mo rapper na may sinusitis. 2024 na, may COVID ka pa din. Sa kamakoy madadala ka. Tipong palyado na yung nose, tas pangamoy mawawala pa. Nagribat ka kay Atoms, walang hiya ka. Puna mo pa yung age sa name ko. Ano kang klaseng rapper? Pues papatulang ko tumatanda kasi age doesn't matter. Age doesn't matter? Age yun! Letter na, number pa, puta, I hate you. Gago. I hate you, gago. The letter na, number pa, I hate you. Tanginan to. Lahat kayo na ellipse doon, yung letter na nagawang number, putang ina, X yun. Tanga ang buta, so I add some lessons. Total, dalin-dali na. Panong hindi ko machi-check, nagkanda, matematika, di tayo equal, tanga. Palagi niyang dinidis si Makoy. Ha? Kasi alam mong, makakakuha ka ng hype sa tao. Para iwas pichong, homie ang corny nun. Siya'y nakinabang sa baliw, parang Coley kay OG1. Nakasanayan mo na yan, bay. Ginawa mo na siyang highlights. Bukang bibig mo yung may sapa kasi dun ka lang nagkaka-punchline. Ang sasabihin mo, tinalo ko ng tinalo mong si Espero. Alin? Yung kagaya mong takot sa puke? O bakit hindi? Tanong ko lang. Nagalaw mo na ba si Rain? Nagalaw mo na ba si Rain? Yung jeep mo, taga-bit-bit mo ng gamit tuwing may event maging sa gala. Suportado yung tao sa pagyuyuyumots, ginagawa mo lang siyang yaya. Di mo man lang mapagbigyan at di man lang madiligyan, yun ang nakakalungkot. Tipong Rain pangalan niya, tapos laging tagtuyot. Ouch! Grabe ka! Si Mama Leta ka tanga! Pauwi kang bubuhatin at pasan-pasan ka niya. Pagkat dilubyo to aba, yung sakuna, madadama. Kargador mo nga sa Rain, pagkat bagyong daladala. Ganun mag-brainstorm, tanga! Okay. Maraming madidisappoint, kaya good luck. Ayos yung setup niya doon, tapos nag-fall sa bagyong madadala. Diba? Ang ganda ng setup, maleta, bagyong madadala, tapos bagyo na rain, tagtuyot. Ayos yung setup ni Nathan doon, tapos yung pinaka-haymaker or pinaka-punchline niya, pasok yun. So, ayos yun. Tagtuyot yung tao sa pagyuyuyumots, ginagawa mo lang siyang yaya. Di mo man lang mapagbigyan at di man lang madiligyan, yun ang nakakalungkot. Tipong Rain pangalan niya, tapos laging tagtuyot. Ouch! Grabe ka! Si Mama Leta ka tanga! Pauwi kang bubuhatin at pasan-pasan ka niya. Pagkat dilubyo to aba, yung sakuna, madadama. Kargador mo nga sa Rain, pagkat bagyong daladala. Galing. Ganun mag-brainstorm, tanga! Galing nun. Maraming madidisappoint, kaya good luck sa comment section, idiot. Tsaka na doble sa'yo impact. Pagkat dinoble din yung kilos, di lang pinaulit-ulit yung Rain. Umuulan pa ng batikos. Teka, ba't tayo nagkakabanggaan? Uy, dapat lumampas ka sa akin. Sinadya ko yun na malaman yung di nyo ko pwedeng gambalain. Banta to sa lahat ng kasali. Di nyo ko kaya na harangin. Kung ultimo, nag-iisang multo sa torneo, hindi makatago sa akin. Kaya Yun lang. Tangina, patapos na yung round ni Nathan, bigla pang nagkaroon ng punchline na ganun. Tangina, solid yun. tumabi isang multo sa torneo. Diya ko yun na malaman yung di nyo ko pwedeng gambalain. Banta to sa lahat ng kasali. Di nyo ko kaya na harangin. Kung ultimo, nag-iisang multo sa torneo, hindi makatago sa akin. Yun, tangina, tinapos ni Nathan dun sa barang na yun. Pero meron siyang dapa sa first half eh. So, may natin i-breakdown.
Kaya tumabi ka dyan! Giraro my face! Kala tong multo sa daan! Balete driveway! Aray ko po! Kaya Sahit, wag mo na akong bibigyan ng ganito ha! Nakakayamot lang gagi! Sabi ko sa'yo yung nagbabaliktaran! Malalagot kung maaari! Kung gusto mo makitang tumodo sa taga Cavite, ilabas mo si Mangi. Fuck you. Ilabas daw si Mangi! Okay. Tangina, solid. Heto pagpalagay natin nating walang choke si Nathan sa round 2. Tangina, napaka-solid ng second half at para sa akin yung second half na yon is kaya niyang iangat yung first round na hindi naging ganun ka-powerful, no? Tangina, sobrang solid ng round 2, second half ni Nathan. Mabigat yung mga sunod-sunod na punchline niya, no? Yung laro niya sa Rain, pangalan Rain, tapos tagtuyot, tapos maleta, bagyo, dilubyo, bagyo. Tapos ganun mag-brainstorming. Ang angas nun. Para sa akin, napaka-solid ng scheme na yun. Solid yun. Tapos after nun, nasundan ng mga haymaker or mga punchline eh, 'di ba? Yung binabangga, tapos yung nag-iisang multo sa torneo hindi makatagos sa akin. Tapos yung balete drive, putang ina. Ang lakas no, Nate, pero since meron tayong nakitang tournament to, kailangan natin maging stricto sa mga, especially sa performance, may choke. Kailangan nating ilesyon, pero so far napaka-solid ng round 2 ni Nathan. So tignan natin kung paano tatapatan ni Casper yon. Kailangan makarinig tayo ng ganong kalakas na haymaker, ganong kalakas na suntok, ganong kalakas na mga punchline para mabaliktad, or tignan natin kung paano itatawid ni Casper yung round 2 niya sa ganong kalakas na round 2 ni Nathan. Let's go. Taga Cavite, ilabas mo si Mangi. Fuck you. Ilabas daw si Mangi! Tangin ang pangit ng ending nun! Pag pumapatak sa akin yung Rain, gago, blessing yun. Ikaw, kasama mo girlfriend mo ba't di mo binati? Hindi ba inanggel? Baka mag-break na kayo. Parang tumigil kanina, I hate you. Again, tangin na H daw Kung yung Ken daw, ba't may H pa? San ba raw ginaya? Kaya yung Ken, ginawa ng Ken. Tangina mo, walang hiya ka! Ken, okay? Sa Casper ko. Casper! Ken ang puta. Sa laban nyo ni Ken, ginawa kang katawa-tawa tanga. Binanggabangga lang, tas walang nagawa. Pinakita lang ni Ken na kayang-kaya ka niya. Tangina, dirarad lang na laging naka-shades. Walang kalaban-laban na. Alam mo na kasing bulag yun, ba't baharang-harang ka? De, pera biro. Eto, putang ina mo, lagot ka dito. De, pera biro. Nilahit niya si Ken. Kesyo 3K lang daw yung sahod. Kapal lang hapog niya, di ba? Wala kang pakialam, tol. Di naman ikaw napagod, tangina. Tsaka wag mo laitin yung sahod niya kung ikaw mismo nakasahod sa iba. Real talk! Di lang to basta accuses o abuser. Porket ba yung kinikita niya sa isang buwan, kayang ipadala sa'yo ng isang araw lang ng taga-US? Tangina user! Tangina nito! Pagkat sa ating mga normal na tao, ayaw nating may kalaban. Di lang to basta... Okay, so biglang nag-switch si Casper sa personal, no? Tsaka sa seryoso na mga bara. Nag-umpisa siya sa jokes tapos biglang seryoso na. So tignan natin kung gaano kabigat yung mga banat ni Casper dito. Laitin yung sahod niya kung ikaw mismo nakasahod sa iba. Real talk! Di lang to basta accuses o abuser. Porket ba yung kinikita niya sa isang buwan, kayang ipadala sa'yo ng isang araw lang ng taga-US? Tangina user! Tangina nito! Pagkat sa ating mga normal na tao, ayaw nating may kalaban kasi baka madamay pa. Eto namang si Nathan, gustong-gustong may kaaway siya. Oops! Nakikisali pa sa issue sa pangunguha sa KOTD ng mga linyang imported. Ulul, pareho lang kayong nakikinabang sa boring. Dating masikip ang pantalon. Tas ngayon kung mga sarang luba, nakaasa ka lang kay Tin. Huwag makapalang muka. Ang ina nito, baka sabihin na iingit lang.
Walang problema sa pagbibigay, di sa pagbibida. Ang akin lang, kung nakaasa ka sa iba, wala kang karapatan laitin yung kumikilos para sa sarili niya. Tangina mo! May binubuhay na yung tatlo at kontento yan. Ikaw daig pa bata kung sustentuhan. Putput na yung utong ng asawa niya sa dami nilang anak na dumidede. May pinaglalaban oh. Ikaw nga di mo nanay si Christina, ba't ginagatasan mo ha? Tangina mo, hipokrito! E ano kung naghahalo siya? Nagbubuhos o painter? Walang tinapos na course o major? Nasanay ka lang sa pitas, di mo alam gaano katamis yung fruits of labor? Tangina mo, ano? Minamaliit mga construction worker? Aba mapili ka naman. Di ba sa ibang tahanan ka natutulog? Di ka ba naiirita dyan? Nilalait yung gumagawa ng bahay nitong nakikitira lang. Tangina nakakadiring nila lang. Tangina nakakalimot ka na ata, papaalala ko lang tol, na kung wala ka sa puder ni Victor, wala sa yung magtatanggol! Tangina mo! Ayun, tumapat yun, guys. Tumapat yun. Victor, wala magtatanggol. So, Victor magtanggol yung reference ni Casper doon. Apaka-creative noon para sa akin. At tumapat yun sa isa sa mga malalakas na haymaker ni Nathan, yung yung nag-iisang multo, 'di ba? Hindi makatagos sa akin. Para sa akin, sumapat 'yon para ma-disregard yung punchline ni Nathan na 'yon, 'di ba? Pero so far, lamang pa rin si Nathan dito Para sa akin, lamang pa rin si Nathan sa palitan dito sa round 2. Di rin nila lang! Tangina nakakalimot ka na ata, papaalala ko lang tol, na kung wala ka sa puder ni Victor, wala sa yung magtatanggol! Wow! Tangina mo! Gago! Gago! Tangina mo, sapakin ko mukha mo gamit pa eh! Mula Negros, pinalipad ni site para tulungan sa napiling dreams. Tapos pagpunta dito, kala mo kung sino magpipiling rich? O ngayong nasa flip top ka na, umani, paano na yung pangarap mo sa inyo? Tinangay na pare, baka nakakalimutan mo bago ka pa mag-rise, si Pale ka dati, tangina mo! Ha? Si Pale ka dati, angas! Tangina mo, wasak! Sa panlalait ko kay Ken, ikaw na ay nagantihan. Ngayon, sino sa inyo ni Ken ang mas naging kaheyan? Time 2 minutes lang, tangina tour na to, bobo! Ano, di sa overtime? Pagtanggol mo, bigyan mo trabaho! May conditioning ka bang hayop ka? Tangina! Ang lakas ng round 2 nila parehas. Shit. Okay. Linawin lang natin. Sabi ko, nung bumanat si Casper ng yung Victor magtanggol, para sa akin, ano yun, na-disregard or pumantay yon yung level na yon, yung punchline na yon, lumebel yun sa naging punchline ni Nathan dun sa nag-iisang multo sa torneo, hindi makatagos sa akin. Para sa akin, pasok yun, naglaban yung dalawang malakas na haymaker na yon. And para sa akin, sabi ko nga, lamang pa rin si Nathan nung part na yon. Pero pagtapos ng round 2 or pagkatapos ni Casper mag-perform ng round 2, nabaliktad na yon. And para sa akin, lumamang na si Casper dito. Ang dami ko ring nakitang mga elements na masasabi natin na lumamang talaga si Casper sa round 2. Pero tangina, hindi mahina yung round 2 ni Nathan. Solid 'yon. Sabi ko nga sa inyo, kung hindi nag-choke si Nathan sa round 2, perfect 10 ang ibibigay ko doon. Pero para sa akin, yung second half ni Nathan is enough yun para buhatin niya yung first half niya. So, para sa akin, round 2 ni Nathan, from 7 sa round 1, sobrang lumakas yun. From 7 to 10 dapat yun. Pero since may nakita tayong konting slip-ups or choke sa round 2, bigyan natin ng 9 points yun. 9 points para kay Nathan. Then, Casper, nagumpisa siya sa mga jokes. Then, biglang nag-switch diba? Switch sa mga seryoso na atake, mga real talk, diba? Pasok yon nung una. Pero although may mga reference, may mga punchline na pumapasok si Casper doon, hindi kasi ako makarelate kasi hindi ko pa napapanood yung battle ni Nathan tapos nung Ken, sabi ni Casper. Pero pinilit ko siyang intindihin. Diba? Pasok yung mga sinasabi niya about the construction worker, yung 3K yung sinasahod, tapos yung pinapadala ng isang araw sa teen user, yung ganun.
abuser, ng USA user, di ba? So, okay yon. Napagtagpi-tagpi ko naman yon. Kaya sabi ko, lumalapit na ginagapang ni Casper para maabutan niya yung performance ni Nathan. Then, nag-spit si Casper ng isang solid na haymaker. Yung Victor Magtanggol. Na solid yon. Dumikit si Casper ng time na yon, pero lamang pa rin si Nathan. Pero yun, after nung line na yon, nagsunod-sunod na yung mga solid na haymaker ni Casper at nakuha ni Casper yung round 2 sa dikit na score. 10-9 Casper. Malupit yung round 2, yung tapatan ng round 2. Sobrang dikit ng round 2. Kung hindi nag-choke si Nathan, tabla yung round 2, pero since nakita natin na may choke sa performance, sablay na agad yon. Casper na agad yon, pero sa content, sa haymaker, sa punches, tabla yun eh, 'di ba? Nakita ko na lang talaga sa performance, tapos mas effective, 'di ba? Mas mabigat din yung mga mga paratang ni Casper, no? Napaka-solid nun. So, it's a 10-9 in favor of Casper sa round 2. Mabigat, sobrang bigat. Round 1, dikit pa sobra. Round 2, actually, dikit pa rin yun. Kaso nga lang, may nakita lang tayong konting dapa kay Nathan, kaya binigay natin kay Casper. Okay. So, 17-16 in favor of Casper. Round 1, tabla. Round 2, Casper. Round 3. Time, 2 minutes lang. Tangin na tour na to, bobo. Ano, di sa overtime? Pagtagol mo, bigyan mo trabaho. May conditioning ka bang hayop ka? Round 3 game. Conditioning po ng inan to. Champion siya ng Ikisan. Isa ay babalagbagin. Tamang galing sa Ikisan. Kasi di mo to kayang tanggap. Di! Ngayong buwan ay Ikisoy. Sa March pa lang, tapos ka na, di naaabot sa April boy. Dinayo ni M sa Davao. Ay, sa Mindanao. Sa Mindanao. Pero hindi battle lang main reason kung ba't sumama ka at nag-ready. Nagpa-line up ka lang nung napag-alaman mong magpapalit yun daw si Terdy. Saksi si M sa tanga ka. Ngayon si Terdy, dinidis niya yung tao. Halos lahat inuungkat. Nung binulsa mo yung magkabilang tenga ng lechon, may narinig ka ba sumbat? Tangina to, patay gutom sa lechon. Dapat sa'yo sapok sa panga. Hayok na tanga. Haba na nga ng liig mo, tos putok bato ka pa. Yung love story nyo ni Third, biglaan nang nag-cold. Dati daw sa video call, sabay pa kayong magjakol. Ayon, di ka na niya love. Tila tablado na si Tol. O di ba group nyo kasukat, ba't parang di compatible, ulol? Dating bata ni Cerces, na naging bata ni Terdy. Ngayon, ay Virgil siya dumidikit. Ang yabang na. Ano siya? PSP game! Pangil sa pangil manggugulpi. Hiram na tapang galing sa espada. Mukhang bibeg mo yung sagpangan simula nung nangatana. Kaya nabisto ko tactics na, Ha? Idistak pang hayop ka? Ano? Idistak pang puta. Kaya, nabisto ko tactics mo, gago. Para kunwari di ka pusi. Didikit sa mga top dogs. Para magmukha din bully. Parang tuta ng dunggalo. Siya'y didikit sa pakinabang. Papalit-palit ka ng amo. Dinaig mo pa si Yangwan. Ano? Tropa mo sila? Lul! Love nila pakay mo. Sinasakyan ka lang nila at kalat tropa ang tingin. Nakakatawang kung sino pa yung multo, siya pa yung may imaginary friend. Naalala mo yung sinabi mo kay One Layman? Pag wala nang magamit na bara si Arik, saka nang pinubunot itong ace. Pansin nyo ba? Parang pinilit, ulol! Lyrics yun ni Ace Pipes. Brutal daw na makata, mga kupal mambalasa. Binubunot nyo tong ace pagkat kulang na sa baraha. Ano? Kaya pala ganda ng laban at palitan nyo, Abnoy. Line ni Ace, laban kay Ace, paanong hindi mag-aapoy? Ano? Okay. Di mo ninakaw? Ace di mag-aapoy. So, reference na si Ace ng One Piece. Diba? Laban kay Ace, paanong hindi mag-aapoy? Ano? Di mo ninakaw? Bogus aba! Kitang-kita na sa kamo, dinay-dinay mo pa. Si Otlum ka nga! Otlum, okay. Salamat.
Kaya anime, aking nasilip yung galawan. Puta pirated yung ace, paanong hindi mabubutasan? Kaya iabong mo sa akin na flip top ka na. Di mo yan ikabubuti. Oras mo na para magulpe. Kaka 1 minutes mo dyan, ayan sa alas kita nahuli. Siyempre, affected na Diyos ko. Spirito ka nga bay. Natural, nabubulabog yung multo, kaya't may gumagalaw na bagay. Oh! Ah! Okay. Okay, nagulat ako doon. Nakala ko may ganun, may ano talaga. Pero kasama pala yun sa laro ni Nathan. Kaka 1 minutes mo dyan, ayan sa alas kita nahuli. Siyempre, affected na Diyos ko. Spirito ka nga bay. Natural, nabubulabog yung multo, kaya't may gumagalaw na bagay. Ah! Tang enang angas nun, tol. Creative nun para kay Nathan. Props kay Nathan. Solid yun. Ang ganda nun, ang ganda nung pagkakapasok na ng ganong senaryo. Malas mo ako'y sumali. Wala kang bilang, huy buwang. Di ba multo, itong si Buddy? Manatili kang lutang. Wala kang bilang dito, Buddy. At pagtatawanan ko lang, kaluluwa, it means nobody. Pangatawanan mo yan. Pangatawanan mo yan! Okay. Pause na. Slow start, Nathan. Akala ko, to be honest, akala ko magiging flat na yung performance ni Nathan, no? Akala ko yung round 1 and 3 niya magiging kaparehas. Parang nag-aantay na lang ako na matapos yung round ni Nathan kasi parang naka-mindset na ako na sayang hindi na ulit ni Nathan yung performance sa round 2, 'di ba? So sabi ko, alam ko na yung sasabihin ko. Alam ko na yung pinaka result or outcome. Pero napaka-solid doon, napaka-creative ng ginawa ni Nathan about dun sa may kumalabog dun sa likod na lamesa ata yung kinalabog ata yung lamesa. Kasi sa Sierra may mga lamesa dyan sa likod eh. Nakapunta na ako dyan. Nakanood na ako dyan ng live sa Motos. Then, ayun. Akala ko meron talaga, na-distract talaga yung mga nanonood at yung battle, mga MC doon. Pero kasama pala yun sa laro ni Nathan, and para sa akin, props doon. Nagustuhan ko yung pagiging creative nun. Mas parang first time ko makapanood ng ganong senaryo, yung may parang out of this parang out of the box na senaryo, tapos biglang kasali pala yun sa tawag dito, sa laro ng MC. So from flat moment, umangat ng konti si Nathan doon dahil dun sa naging performance niya. Nagustuhan ko yun, tol. So ayun. Round 3 ni Nathan, nasa gitna siya ng 1 and 2. So bigyan ko na ng score si Nathan dito. Round 1, 7, tapos 9, tapos 8. Kahit pa paano humabol naman si Nathan sa round 3 niya, pero hindi na naging katulad nung round 2 na sobrang lakas, no. Strongest round ni Nathan yung round 2. Humabol ng konti yung round 3 ni Nathan, pero natapos na agad eh, 'di ba? Natapos na agad. So sayang. So 7, 9, 16, tapos 8, 24 points para kay Nathan. Si Casper may 17 na, 7 tsaka 10. So tingnan natin, no? 7 points para tumabla, 8 points and above para makuha ni Casper yung round 3 or yung battle na to mismo. It means nobody. Pangatawanan mo yan. Pangatawanan mo yan! Sige, sorry. Di ba tapos? Ay gago, di ka ba tapos? Eto, tapos ka na. Tangina mo, kala mo may chance ka? Hindi lang para reactors squad si Jabo, props pa! Gagi. Si Jabo pala yung umano doon.
Kaya walang mapatulog sa battle. Parang beginner pa nga halos. Kaya paano may mapapalatag sa pin? Di nga makadeliver ng maayos. Gaya ng laban niya kay Terdy. Sa pin. Storya ko, dinabulaan. Ah, shit. Ah, shit. Istorya ko, dinabulaan. Ano yun? Yung mga susunod na linya, bahala na kami hulaan. Tangina na ito, ang ingay na nga ng venue nyo, ikaw pa tanga-tanga. Meron na ngang nagwawala, ikaw nawawala pa. Pero mala Nate man daw tong Nathan. Red Boys, sa my day, lagi nakaganon. Talagang aangasan ka. Kaso nag-iiba yung kulay, hirap malaman na. Nagiging blues bigla pag yung pula niya na damit, labahan na. Ako naka-red lang. Pero di ako kagaya mong feeling, G. Tsaka di ako pa bago-bago kasi nga may consistency. Na-shoutout po. Sakto, dyan yung may-ari. Boss Ox ba? Ikaw, talo ka na. Ako nakapromote pa ng forma, mamen. At lahat ng magre-react, i-sponsoran niya rin! Gago. Consistency! Oh, consistency meron ka sa 2XL. Consistency yan, boy! Ikaw pa bago-bago, minsan blues, minsan reds. Anong gang mo? Mukha kang ewan mang-mang! Alam mo anong bagay sa yung gang? Gang first round na lang! Tangin na niyayabangan pa si Blizzard, di siya makakakit sa big stage. Grabe ka naman sa tao. Ano yun, kahit maghirap? Ayaw magpapasok ko. Ano ka, bouncer ng flip top? Tangina neto, di porket nauna ka, magyayabang ka na adik. Sa akin mo sabihin yan, sasampal ko sa'yo chat sa akin ni Ari ka. Tanginan to, kaya ka kasali, kasi walang ibang pwede, kapal mo. O kung nasa Luzon ka, bakit third batch ng 1 minutes, di matagpuan to? Nathan, di ka magaling, wala lang ibang kalaban sa lugar nyo. Real talk! At alam mo sa sarili mo yan, kaya nga pagpunta mo dito, ikaw pa'y kabado, tas puro talo ka ngayon. Kasi nung lumabas ka sa comfort zone mo, nahihi ka lang sa pantalon! Tangina, pero kasalanan mo ba talaga na ikaw ay taga doon? Hindi, ang mali mo sa lugar ng mga hari, umaasa kang magkampiyon! Ay unang stage agad mabibira! Abang ako, sa isang to, malamang baka mabitin pa, kaya Paulo, para sakto, sabay-sabay na yung 15. Pedestal gagawin kong haunted house, may multo lang natitira, kaya back to ano? Kaya back-to-back champion mga yawa, mga tamang hinala na adik. Tangina mala 30 din daw siya. 30 di kinaya ang budget. Pwes di na ma-upset. At ang hinalang yan pangit. Ngayon yung sabihing ubus na yung Tagalog. Ngayon wala nang Bisaya sa bracket. Tangina mo! Ano? Kung kay Blizzard, gininaw at tumahiyo na ang balahibo ng putang ilang to. Ano na lang kaya ngayong may multo pa sa harap mo? Para sa mga nagtatawag at umaasang sa torneo ako'y muling makalapag, magabang ka. Ngayong ginalaw ko na yung baso, lahat kayo. Kabahan na! Time mag-iaya para sa laban. Okay. Round 3 ni... Ito, mabilisan na lang siguro. Kasi strongest round ni Casper para sa akin yung round 2 niya. Nagsalpukan yung dalawang malalakas na round doon. Parehas na lang round 2 yung pinakamalakas. Then parehas na worst naman yung round 1. Pero sa round 3 kasi medyo hindi rin yung naging performance ni Casper sa round 3 is hindi rin naging ganun ka epektibo, 'di ba? Or sabihin natin hindi naging ganun kalakas sa katulad ng round 2 na performance niya. Pero malinis, 'di ba? Malinis si performance. Andun yung energy, di ba? Kita niyo yung energy ni Casper. Malakas din kasi yung naging round 3 ang hirap ng gusto ko itabla eh. Okay? So, bakit ko gusto itabla? Meron bang parehas? So, ito, explain natin na maayos. Sige, tatabla ko yung round 3, guys. Tatabla ko yung round 3. Mahirap mag-decide kasi malinis yung performance ni Casper, tapos maraming ineffective lines si Casper, tapos hindi naging ganun ka-powerful, or yung impact hindi ganun kabigat. Kay Nathan naman, nakita niyo naman yung ginawang performance ni Nathan sa round 3, 'di ba? Sobrang naging classic nung ginawa niyang sa props, no. So para sa akin
tabla. Consistent na Casper, pero grabe yung second half ni Nathan para sa akin. So, tabla yon, pero overall performance, lamang na lamang pa rin si Casper sa naging final score. Kasi 7, 10, tapos 8. 7, 10, 8, 25 versus 24. So, round 1 and 3, itatabla ko yon. Pero yung round 2, malinaw yon kay Casper. Although, dikit din yung performance nila sa round 2. I'll go for Casper pa rin sa round 2. Sa round 1 and 3, talagang mahirap mag-decide. Pareha sila doon na ineffective. Pero, pagkaiba naman ng story yung round 3. Ang hirap ibigay ng round 3 kay Casper, ang hirap ibigay ng round 3 kay Nathan kasi 'di ba? Alam niyo, sana naintindihan niyo yung yung punto ko. Malakas kasi yung naging second half ni Nathan na kaya niyang iangat yung, sabi natin, hindi naman totally malilift ng second half ni Nathan yung first half niya. Although kaya lang niyang i-lift ng konti, no, hindi totally. Tapos yung round 3 kasi ni Casper, sobrang naging flat nun para sa akin 'di ba? Consistent naman kung paano siya nag-umpisa, doon din siya natapos. So, yun. So, magkaibang atake yung round 3, kaya tinabla ko na lang. Pero yung doon ako nag-base sa round 2 and kay Casper yun. 25 to 24. Round 1 and 3 tabla, round 2, Casper. Motus Battle League, Fuego 2, Pedestal 3 Tournament. Tangina, magiging pa kayo isang beses para sa So, walang pasalamatan, syempre. 5-0, mag-ingay para kay Casper. Shoutouts kay Nathan. Ayan, 5-0, Casper, pero malino naman round 2. Ako, para sa akin, round 2 na lang ako nag-base, malinaw yun, Casper yun. Pero gusto ko marinig yung mga opinion ng mga judges natin. Amin. Yo! Salamat! Tangina, shoutout ako. Salamat pa Hey, ikaw muna rin kay Boss Speaker Miranda. Yung talo na naman ako, boy po. Consistency, ikaw na bahala sa kanila. Shoutout sa lahat kay Eric. Yo, tangina, shoutout lang sa consistency close din, syempre. Stay worthy ni Boss Makat Bong Yuen Paes, Santo Plata, tropang Papa Peyron, tropang LTO kay Double J, si Joel, Ebit, ang pinakamalupit na berbero, Coldy Brand, kay Zay, Jeff Planet, kay Goose Range, Colette, nagbigat ng Babe, John Carl sa Banyo, Danilo Magno, Sairi, J. Daryl, Aubrey. Syempre, salamat kay So, yun, ang boto ko round 1 kay Nathan. Ang score ko 9 para kay Nathan, kay Casper 8.5. Ang round 2 ko, ang binoto ko si Casper, 9.5 kay Casper, 9 kay Nathan. Ang round 3 ko, tinabla ko sila. Bale, nung Sabi ko sa inyo tabla yung round 3. total ko, tabla lang. Pero nung kinumpit ko yung overall performance, mas malinis yung kay Casper, kaya ang boto ko ay para kay Casper. Pero, Dikit. pinakamalakas ni Nathan yun. Dikit talaga. Diba? So, I agree sa judgment ni Antonym. Ako na. Yo, Cas. Parehas lang din ang explanation ng kay Antonym. Pero yun nga, explain ko pa rin. Round 1, kinakuha yun ni Nathan. Round 2, kala ko kay Nathan na eh. Tapos biglang ano pala yun, Nag-choke. na solid si Casper doon. So kay Casper yun. Round 3, doon na talaga kinapos si Nathan. Kung siguro kung mag-switch ng kung sino yung nauna, baka posibleng mag-Nathan pa, pero yun nga, round 3 Casper. So yeah, Casper. Yo, Therapist, Boss Toy Music, lokalidad. So far sa lahat na napanood ko, ito yung pinakadikit na laban. Oh, yes, Kaya medyo dikit. shocking sa akin na 5-0 siya. So binoto ko si Casper. Siguro masyadong nag-matter dun yung linis ng performance. Kasi Yes. sobrang linis ng performance ni Casper. At the same time, mas battle ready siya. Kumbaga parang pumunta talaga siya para makipagpatayan. Pero shout out kay Nathan, men. Ang lakas lalo yung round 2 niya. Round 1 tsaka round 3 Casper, round 2 Nathan. Peace out. Yo, Da Vinci, actually nagboto talaga ako. Meron akong point system. Para sa akin, nakuha ni Nathan yung round 1. Slight margin lang naman. Tapos round 2, pwede ko sana ibigay yun kay Nathan kung hindi siya nag-choke. Small detail Yes. lang siya pero ang laking impact dun sa battle. Kumbaga mas malinis yung performance ni Casper all throughout ng round 2. From start to finish, sobrang linis, sobrang Yes. pulido. Kay Nathan, sobrang solid. Ang problema, nag-choke siya sa gitna. Although natawid niya naman, naituloy niya naman, ang problema, bumagsak yung mga punchline niya sa dulo, na naging dikit sila ni Casper, tapos siya may choke siya. So, Yes.
binigay ko yung kay Casper. Sa round 3, Tabla. sa akin, clear na tie yun. Tabla talaga yon. Ang So, ayan, mayroon tayong kaparehas na boto sa round 3 na tabla. At para sa akin, tabla talaga yun eh. tinignan ko na lang kung sino mas malinis yung performance. Ang pinaka nag-matter talaga yung choke, Mm. yung starter, yung linis siguro. Pero props kay Nathan, ito yung pinakamalakas niya. So, Yun, ako, binoto ko si Nathan sa round 1, no? Pinakamalakas na round niya para sa akin. Feeling ko mas magiging malakas pa sana mas magiging maganda pa yung laban kung hindi siya nag-starter sa round 2, kaya yung round 2 binigay ko kay Casper. Round 3 kay Casper, hindi rin ganun kalaking lamang para sa akin, pero punches wise, sa linis ng performance, 2 and 3 Casper, round 1 Nathan. Okay, so para sa akin, okay naman yung naging review ko sa battle. Meron naman akong mga narinig na kaparehas ko na opinion, especially sa round 2 especially sa round 3 na ginawa nila ng tabla, which is yun yung boto ko. So happy pa rin na ganun yung naging outcome ng mga live judges natin, diba? Props sa atin doon. So ayun, nakakadalawa na tayo sa pedestal 3, Casper versus Nathan. Okay, may dalawang battle pa sa Fuego 2 at siguro isa pa ako after neto, pero kakain muna ako tapos upload, 'di ba? Kain tapos ayun, bakbakan ulit para sa pangatlong battle review sa tournament ng pedestal 3. Okay? So kita-kits tayo sa next na review mga kumag. Peace out.